Maing adlaw, kaalam sa basic welding course ang dala sa Tatak-K ngadto sa mga out-of-school youth dinhi sa Barangay 40. Nahuman sa 15 ka mga batan-on ang usa ka semanang pagtuon sa pagwelding ug sila nakahimo og basketball boards alang sa ilang barangay. Pagkuman ako ani motiwas kog eskwela dito sa Manila. Salamat ko na ako higayon na maka-abroad ani na kuan basic training. Nagplano ko na mo-proceed og NC3 para makumpleto na ko certificate. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak-K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may adlaw inyo lagad saldi chato diri sa atong tulumanon kalambuan daratanan gumatod sa mga impormasyon, mga isyu, mga butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og siyempre, welcome diri sa atong tulumanon ang kalambuan daratanan. Og siyempre, sa masnadan ang kapartner Gilbert Bitoy Villasas. Mayong adlaw sal o mayong adlaw sa to ang mga suking tigtanaw ning maong programang Kalambuan Dalatanan. Digi dato kapugan sab ang atong bisita sa matag Kargunya pinalangga sa Katawan Siyudad sa Davao, 1st District Congressman Carlo Nograles, sir. Mayong adlaw kanimo Zaldi ug kanimo Bitoy ug sa tanan natong tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Mayong adlaw niyan tanan. Okay, Congressman Carlo Nograles, salamat. Og Bert, usubi atong isgutan aron sab nga masayod ang katawhan nini karon mapanahon na diri sa atong tulumanon kalambuan daratan. Yes, kaubang sal as usual no, i-update na po nato ug pangutanon nato na pod si Congressman Carlo Nograles diri sa unang distrito kung unsa na po'y katikaran didto sa awanan sa Kongreso. Og siyempre ato asang ilakip kining corona impeachment and impeachment case versus President Noynoy Aquino, kaubang sal. Iskutan na ito na unyang taud-taud. O kining mga proyekto sa Nograles, may kalabutan sa mga ubay-ubay nga mga proyekto dari sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. O ipaabot usab na ito, kaubang sal, ang mga pangutana sa mga nagkaidayang barangay dari sa unang distrito, diri sa to ang bisita nga si Congressman Carlo Nograles diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Okay, Bert. Atong unang mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Sir, Congressman Carlo, ang atong Kongreso padayon ang panagtigom og gusto masayod ang katawhan ug unsa gyud gikabisihan sa mga kongresista nining mga panahona og dugang mga gimbaton unsa ka og nining gipagayon lagi nga padayon nga impeachment trial. Sa pagkakaroon, syempre padayon lang gyapon mi sa among trabaho diya sa House of Representatives. Ganit tung miaging Miyerkules, amo nang gi-approve sa komitiba ang pag-reorganize o paghimo sa usa na pud ka bag-ong departamento ang Department of Housing. Dugay na ni siya na proposed bill and sa pipila ka Congress ng miagi na dugay naman ning Department of Housing na proposal. So dito sa among komitiba, sa Committee on Government Reorganization, amo nang gi-approve dito sa among komitiba unya amo nang gipasa dito sa Committee on Appropriation. So under the Department of Housing, ang daang HLURB and ang HUD-C ma-under na, ma-combine na dito sa Department of Housing. Unya ang ubang mga government GOCCs, Government Owned and Controlled Corporations under sa housing umbrella will still be under kining Department of Housing. Pero siyempre, magkaroon ng bagong cabinet member which will be the Secretary of Housing. So from there, amo nang gipasa ka na sa Committee on Appropriations para i-approve ang proposed appropriations to create the Department of Housing. Then human ana, diretso na sa plenary. And then doon na po tayong mga laing mga bills under deliberations diha sa committee level na amo pong ginapapaspasan na. Congressman Carlo Nograles, unsa po'y dahuman sa katawhan gikan sa Kongreso
una sila mupulay sa umabot sa nga Semana Santa? Well, right now naatay mga bills no for plenary action. In other words, tuwa na dito sa plenary, tuwa na sa floor. So amo na lang kining i-deliberate o i-discuss kuman ana amo nang ipasa. Hopefully before March 23. So ang among listahan din kining antitrust law, no, ang pagpalig-on or ang improvement nato sa or amendments nato sa witness protection law. Then doon na pud tay mga whistleblowers, ang Whistleblowers Act ato pong set for debate diha sa plenary hall, and then kining anti-cybercrime. Then for discussion diha sa atong committees, mao kining pagpababa sa age of criminal responsibility. Sa ato pa mao ni ang amendments nato dito sa Juvenile Justice Act, no. So under sa committee deliberations pud kana siya. And kining bago karon ang Philippine Trade Representative Office. So mao ni ang opisina sa una magud ang DTI ang moy they're the ones that conduct kining mga deliberations on trade relations with other countries. Karon na ay proposal. Actually, usa kita sa naghimo ani, ang usa sa mga co-authors ani, ang paghimo sa bag-ong Philippine Trade Representative Office. So, kung matapos ni siya, ug mapasa kini sa Kongreso, magkaroon na pud og bag-ong opisina, dili lamang ang DTI. It won't be under DTI anymore. It will be a totally new office that will specialize in kini mga trade relations with other countries. So, kini ang among gustong tapuson before mag-break sa March 23. Sa ito pag mamugna na po ibutang sekretary niya? Not necessarily a secretary, no? Pero sa una magod, it has always been the Department of Trade and Industry. Kining Philippine Trade Representative Office, it will be somehow equivalent to secretary rank. Secretary rank po siya. Pero kining Department of Housing, presumably, kung matapos ni siya, I would think it will be Vice President Binay who will become the new secretary sa Department of Housing. So siya ang magiging housing czar nato. So dugay na ni siyang proposal gikan pa sa primerong mga congresses. And then karon hopefully mapasar namo kini siya. Actually ang aim gyud namo is before mag-break sa March 23, masubmit na sa Committee on Government Reorganization para pagbalik namo karong May after the break sa ginatawag na Holy Week break. Pwede na mo ni siya i-deliberate on the floor. Kaya para before mag-break kami sa June, in preparation sa State of the Nation address ni President Noynoy Aquino, na-approve na namo sa House of Representatives ang Department of Housing. Kaya para pag-abot sa SONA ni Presidente, usa na kini sa pwede niyang i-announce. Lain po ato, Congressman, sir. Mga usa ka bulan na milabay, no? Sukad nga nasugdan ang impeachment trial kang Chief Justice Corona diya sa Senado. Unsay sa tan-aw nimo sa pagkakaron, Congressman? Mudaogay o mapili sa pagkakaron? Unsay tan-aw panglantaw nimo? Sa maong trial kang Chief Justice Corona nga diin usa ka bulan na, no? Ang milabay og sa imong pagpanglantaw sa pagkakaron ba? Kinsa bay mudaog or mudaogay ba or mapili? Actually, mas medyo lisod kaayo ni i-predict, no? I really don't know. Yes. Kaya every day na doon na kita impeachment trial, daghan tang mga revelations, no, na nakita. So, right now, lisod kayo. Actually, usahay, there are some days na ang prosecution ng murag lamang, usahay na yung mga adlaw pod na murag ang depensa ang lamang, no? So, it's very difficult to tell. Pero para kanako, ang daog yun dinhi ang publiko. Because daghan tang nakatunan, unas tanan, nakita nato ang proseso, nahimong transparent ang proseso, and tingali, mga law students, mga lawyers, mga abogado, nag-enjoy po sila kay makita mo po nila ang murag trial practice, no? Diha, in actuality, makita nato kung unsa gyud ang unsay murag unsay mga happening sa usa ka trial court, no? And pero ang pildi diri, I think, no, unsa bay outcome ani will be ang pamilya gyud ni Chief Justice Corona.
Kay sa akong tanaw, murag kining impeachment has been going on 1 month na, no? And then I really don't know kung unsa pa kataas kini. Then samtang nagadagan kining impeachment trial, syempre kulatado gyud ang pamilyang Corona. Every day na ay bagong revelation na tingali makaapekto pud sa ilang reputasyon. But of course, this is really a trial. Ano man gyud ang trial, no? Adlaw man gyud kini sa prosecution. But at the end of the evidence sa prosecution, matagaan man pud og tsansa ang depensa na magpresenta pud sa ilang ebidensya. Hopefully, pag magpresenta ang depensa, madepensahan pud nila, no? Otherwise, medyo maapektuhan gyud ang reputasyon sa usa ka tawo. Mao lang kini ang akong nakita. And hopefully, no, medyo taas na gyud ang 1 month. And kanalagi ang kritisismo is 1 month na pero naalang gyapon ta sa Article 2. Wala pa ta matapos sa Article 2. There was a moment in the trial na nag-Article 3 na. Pero human sa during the presentation sa Article 3, nibalik na po ito sa Article 2 tungod aning mga bank documents. So, mo lagi na, kung atong tanaw ni, kung 1 month, wala pa ta natapos sa Article 2, times 8. So, mahulog tag 8 months ani for the prosecution. And then sa March 23, murag matapos, March 23, mag-break naman yun eh. So, unsay mahitabo din eh. Mag-break po ng impeachment court, di ba? And then, balik na po sa May. So, I think the people have started to become murag medyo ang uban, no? Ikapuya na. Kay pabalik-balik ta din sa ato mga legal debates, no? But actually, for me, enjoy man ko ay isip po sa kaabogado, syempre. Enjoy ta magtanaw, ana. But I don't know, the rest of the taong bayan ambot kung unsa ang feeling po nila. Naay mga nagasulti na ikapuyan na sila. Naay mga nagasulti na other opinions. So, okay. Matud pa sa kolom ni kanhi Senator Ernesto Masida, nakita ka daw or mitambong ka daw sa impeachment trial dito sa Senado, Congressman. Kanunay ka bang nagatambong dito sa Senado? Sir? Twice lang actually. Itong nakita mi ni Senator Maseda, which was last week, that was Wednesday. And then this week, naka-attend po ko itong yaging Tuesday. That was Valentine's Day, katong birthday ni Senator Juan Ponce Enrile. So those are the 2 times na nag-attend ko. Only because itong miyaging Wednesday, natapos naman ang katong Terrorist Financing Suppression Act, pasar na naman namo. So I thought it best na magbisita pod ko dito para makita pod nako exactly kung unsay setup dito. And then this Tuesday I was in the area. So niagi na lang pod ko dito and also to greet Senate President. Happy birthday. So I attended also the impeachment proceedings dito. So I'm not really regular, no. I'm not part of the secretariat, dili man pod ko appeal diha sa prosecution. Only during those days na medyo gusto ko na ako maghatag ng moral support or gusto ko na ako makita ang proceedings. And wala naman ko'y pending work dito sa House of Representatives na kadto ko. So, twice lang. Okay. Alang sa mga yanong mga kaigsunan na to, Congressman, dili ba lisod nga motambong dito pananglitan kung musaksi po sila? Actually, na ay mga proseso. May proseso. But for the congressmen, na ay reserved seats para sa mga kongresista. But the media and the public, they will have to undergo a proseso. Mag-apply pag tingali ka and then someone has to endorse you, etc. So, but it's open to all, no? Kana lang, gusto gito ka matanaw, inan mo agi ka sa medyo gamay nga process lang. Kaya nagplano mini Kaubangsal nga basig makaantumi dito mo tanaw mi po. Okay, Kaubangsal. Okay, Congressman Carlo Nograles, sa diyang miboto ang Senado sa 13-10, 13 choose nga pabor sa temporary restraining order kung TRO nga gisyo sa Korte Suprema aron lagi babagan tong dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Mayon ba nimo nga pabor ang mga senador ngadto kang Chief Justice? Unya, ang pangutana sab nato nini, pila ba ka mabuto sa senador aron nga gikinahanglan para ma-convict si Chief Justice Corona, Congressman Carlo? 2/3. 2/3. So, 2/3 of 23. Oo. So, ibutang na So, mga 18? 16. 16. 16. Okay.
16 ang kikinahanglan. 2/3. Oo. So, diha sa boto na 13-10, daghang ang spekulasyon na murag dili ma-convict, di ba? Kay kung pareho lang gihapon ang boto, of course, acquitted. Bisan baliktaron nimo, Dili ang gyapon kaabot. 10-13, dili lang gihapon makaabot. Pero kana lagi, daghan na nagaingon na katong boto na 13-10 will give you an idea kung how unsay leaning sa uban mga senators, no? Para kanako, I think probably it would probably give us an idea kung unsa ang leaning sa ubang mga senator, kung uyon ba sila or dili, kung for acquittal ba sila or for conviction. Pero doon na po yung nagaingon na no, that is totally different and separate nga issue because ang issue dito was the TRO, ang Temporary Restraining Order. And we have to remember, ang nag-file for the TRO para dili abrihan tong foreign currency was PS Bank. Dili si Chief Justice Corona. So dili siya ang petitioner dinhi sa TRO. Dili siya ang petitioner sa pagpa-stop aning pag-abri sa dollar accounts. Kay doon na po yung argumento na because it was not Chief Justice Corona who petitioned the Supreme Court, ang 1310 was not really in favor of Chief Justice Corona. Ang 13 was in favor sa PS Bank. Ang gikampihan nila is actually ang PS Bank. Pero tinuod man pod, no? Kay murag lisod ang sitwasyon dinhi sa katong manager ug bisan pa man ang presidente sa PS Bank. Kay kung pananglitan, ibutang nato, kung wala to gisunod sa Senado, ang temporary restraining order, kunya gipugos lang gihapon nila ang presidente sa PS Bank nga abrihan ang dollar accounts, kinsa ang maipit, si Chief Justice Corona or ang presidente sa PS Bank? It will be the president sa PS Bank. Kaya imagine the situation na naa siya dito sa witness stand, kunya gina-order siya sa Senate Impeachment Court na abrihan ang dollar accounts. Then, maipit, siyempre, ang PS Bank president. Kaya mo yun siya, kung ako ning abrihan, pwede kong pailan og kaso sa ni Chief Justice Corona for violation of the Foreign Currency Deposits Act. And I think the punishment there is imprisonment or fine, and or fine. So, pwede siyang prisuhon. Pailan siya kaso, may criminal case, adto siya sa RTC, dito siya magpaliwanag, di ba? And kung makonvict siya dito, preso siya, kulong siya. Or, kung dili niya abrihan, pwede po siya i-file in contempt sa Senate Impeachment Court. So, pwede po siya i-declare in contempt, pwede po siya mapreso. So, murag maipit din niya ang Masangag presidente. siya. Oo. Ipit yun siya. Kay kung musunod siya sa Senate, pailan siya kaso. Kung musunod siya dito sa Foreign Currency Deposits Act, i-contempt po siya sa Senado. So, para wala na lay, dili na lang siya maipit din naglikay na lang po ang Senado, and then, of course, to give due respect lagi dito sa Supreme Court. So, mao na siya ang ito. So, ang 1310, although basin, makahatag-tag gamay nga idea, kung asa ba mo